umaga Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office at Philippine Information Agency. Ang programa pong ito ay isang plataforma para sa ating mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Para sa ating unang episode ngayong taon, makakasama po natin ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bago po natin sila ipakilala, inaanyayahan po namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao Facebook page na naka-cross-post po sa RMN DXPR Pagadian, 1TV Philippines, Zanorte Newsflash at iilang mga Facebook pages ng ating mga member agencies ng Communicators Network. Naka-hook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would like to acknowledge our online participants or online audience dito sa ating live stream ngayon. Kasama po natin mula sa cities of Isabela and Zamboanga City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron din po tayong mga kasama dito mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Of course, we would also like to acknowledge our media participants who are here with us on site, no? Yung mga kasama natin ngayon dito sa ating venue. Meron po tayo from Pagadian News Channel. Meron din po tayo from Radyo Bagting. Meron din po tayo from Bell FM. From Bigada News FM Pagadian. We also have from InfoLink. We also have from DXID. May mga kasama din tayo from Coco Bags TV and Radio. Meron din po tayong kasama from Media Link Pagadian. Meron din po from Radyo Kidlat. And we also have Papa Tives TV. And lastly, nandito din po ang kasama natin from XFM. Of course, we would also like to acknowledge ang ating mga information officers na nakatutok sa ating live stream ngayon. No, welcome po sa ating programa mula sa ating mga Provincial Information Officers sa buong probinsya po ng Zamboanga Peninsula. Nandito din po ang ating mga City and Municipal Information Officers. Magandang umaga po sa inyo, kasama nila ang ating mga Barangay Information Officers. Good morning po. At this point, let us welcome our guests from the PhilHealth. We have here Dr. Jacobo Maria D.V. Mendoza, ang ating head ng Benefit Administration Section ng PhilHealth Region 9. Nandito din po kasama natin ang ating Public Relations Officer ng PhilHealth Region 9, si Sir Philip E. Cataylo. Kasama din po natin si Sir Marsan Balondos, ang Social Insurance Assistant ng Local Health Insurance Office ng PhilHealth Zamboanga del Sur. Magandang umaga po sa inyong tatlo. Thank you, Sir Emmanuel Daghoy. In behalf of our PhilHealth Regional Vice President, Paulo Johan C. Perez, I will be sharing the corporation's press statement for today's Kapihan sa Bagong Pilipinas. Good morning, everyone. Mayong buntag, especially our media friends, PhilHealth members, and health partners. We thank President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. through the Presidential Communications Office and Acting Secretary Cesar B. Chavez. The Philippine Information Agency, through Director General Catherine Chloe S. De Castro, and Regional Head Noemi B. Edaga, for this opportunity to discuss PhilHealth's programs and benefits on Kapihan sa Bagong Pilipinas. Every February, the nation celebrates the National Health Insurance Month. This annual observance highlights the importance of social health insurance in safeguarding the health and financial well-being of every Filipino. February 14th, is also PhilHealth's 30th anniversary. And under the theme, PhilHealth's at 13th, Panatag Kami Dito, we reaffirm our commitment to improving the National Health Insurance Program. With the milestones achieved by our President PCEO Emmanuel Ledesma Jr. and under the leadership of our new President and CEO, Dr. Edwin Mercado, and PhilHealth Regional Vice President Paulo Johan C. Perez, your PhilHealth Regional Office 9 will continue to advance the National Health Insurance Program and universal healthcare for over 3.8 million Filipinos in Region 9. This National Health Insurance Month, we especially highlight
the importance of social health insurance, it reminds us of PhilHealth's commitment to comprehensive health insurance, protecting Filipinos from the financial burdens of illness and hospitalization. Last year, we promised pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamayang Filipino. Staying true to that promise, we have broadened our coverage, especially for marginalized sectors. Since our last kapihan, in September 2024, we have launched 13 new and enhanced benefit packages for, first is the hemodialysis. There's 144% increase in coverage amounting to 6,350 pesos for 156 sessions annually. Second is the Consulta plus SDG package. This is the enhancements to the Consulta benefit package and the inclusion of outpatient tuberculosis or TB dots, malaria, HIV/AIDS, OHAT, and animal bites. Third is the dengue hemorrhagic fever severe. There's an increase of 194% in coverage. Fourth is the COVID-19 inpatient benefits, the rate adjustments for adults and children. Fifth is the kidney transplantation. This is a ZVEN benefit package. There's a 44% to 249% increase in coverage. This now range from 865,000 pesos to 2,093,000 pesos for this gold standard treatment, and this includes pre-transplant, transplant, and post-operative care. Six is the ischemic heart disease, the acute myocardial infarction coverage from 21,900 to 523,853 pesos. Seventh is the peritoneal dialysis. This is also a Z benefit package. This encourages peritoneal dialysis as a first-line treatment for end-stage renal disease, improving quality of life and mobility for chronic kidney disease 5 patients. Eighth is the cataract extraction. This is an expanded benefit amounting ranging from 20,200 to 187,100 per eye from formerly 16,000 pesos lang po ito. Importanteng malaman din ng ating mga miyembro ang mga bagong benepisyong PhilHealth na magagamit hindi lamang kapag na-confine pero kahit sa pagpapacheck up. Ninth is the outpatient emergency care. This covers urgent medical care not requiring 24 hours in hospital ERs. Ngayon, sagot na ng PhilHealth ang sino man itatakbo sa ER. Tenth is the preventive oral health services integrated into the Consulta program including exams, cleaning, fluoride varnish, and sealants, root surface protection. Sa pamamagitan po ito, tutulong tayong maibalik ang matamis na ngiti sa bawat Filipino. 11th is the physical medicine rehabilitation and assistive devices. This covers services and devices like wheelchairs, walkers, crutches, and canes. 12th is the pediatric optometric services. For children aged 0 to 15, this covers the assessment of eye and vision prescription glasses, which includes lens and the frames, and their follow-ups. Lastly, yung case rate adjustments natin following last year's 30% increase for over 9,000 case rates, we have implemented another 50% increase to provide even greater financial support for common illnesses and diseases. For example, yung pneumonia moderate risk natin, dating 15,000 pesos lang siya. Ngayon, 29,250 pesos na siya. Ang ating cesarean section, from 19,000 pesos, ngayon ay 37,050 pesos na siya. Ang ating procedure na cholecystectomy, noon ay 31,000 pesos lang siya. Ngayon, 60,450 pesos na po. These transformative changes are not just about enhanced benefits. They are about building a stronger foundation for universal health care, prioritizing every Filipino's right to quality, equitable health care. As President Bongbong Marcos affirmed on January 16, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims.
We urge our partner providers and facilities to strictly implement the no co-payment policy for patients in basic or ward accommodations as mandated by Section 9 of the Universal Healthcare Act and relevant PhilHealth circulars. Ang ating mga miyembro ay hindi dapat magbayad ng higit pa sa sakop ng PhilHealth para sa mga karaniwang pangangalaga at serbisyo. By adhering to the no co-payment policy and ensuring transparency, we leave no Filipino behind. Sa aming mga miyembro, patuloy po naming sinisiguro na tuloy-tuloy na magagamit ang mga benepisyo sa PhilHealth. Siguraduhin ang inyong kalusugan, alamin ang inyong mga benepisyo at gamitin ang inyong PhilHealth kung kinakailangan. We are focused on maintaining critical services, inpatient care, outpatient consultations, and preventive health programs, especially for those who need them the most, minimizing the impact of any funding challenges. Tuloy-tuloy po ang serbisyo, palalawagin pa ang benepisyo. In 2025, we will launch packages for diagnosis-related groups or DRG, the Comprehensive Outpatient Benefit Package or COBP, Z-Benefit Packages for heart valve surgery, children with disabilities, prostate cancer, cervical cancer, and open heart surgeries, which is otherwise called as STEMI. Rationalized case rates for chemotherapy for lungs, liver, ovary, and prostate. Diagnostic services and enhanced Z benefits for prostate and cervical carcinoma. We are committed to partnering with healthcare providers by addressing payment delays and streamlining reimbursements. In January, our average claims processing time was reduced to 19 days, ensuring faster payments and continued patient access to quality care. From December 27 of 2024 to January 25 of 2025, PhilHealth paid hospitals a total of 20.1 billion. This is a 38% increase from last year. PhilHealth Regional Office 9 disbursed around 352.2 million pesos in timely payments for valid claims during the same period. At our January 10th stakeholders engagement event, representatives from various healthcare organizations including the Philippine Hospital Association, Private Hospitals Association of the Philippines, Philippine Medical Association, Philippine Dialysis Coalition of the Philippines, Integrated Midwives Association of the Philippines, Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated, and patient advocacy groups expressed appreciation for our improvements and strong support for our programs. Beyond expanding benefits, we have also streamlined several processes and policies, including, first is the elimination of single period of confinement policy, which provides greater flexibility and more comprehensive coverage for members and their families. Second is recognizing the unique challenges solo parents face. We have to extend coverage to them and their dependents as defined by the Foster Care Act of 2012 RA 10165. Coverage for foster children as qualified dependents, ensuring crucial healthcare access and alleviating financial burdens on foster families. Next, the active enforcement of the no-co policy, co-payment for patients in ward or basic accommodations so members fully benefit from their PhilHealth coverage and financial barriers to care are eliminated. Sagot ka ng PhilHealth. PhilHealth is your partner. We exist to ensure a healthy future for you and your loved ones. PhilHealth's doors are always open to all our partners and our members. You may connect with us through these communication channels. Our hotline is 8662-2588. In PhilHealth Regional Office 9, you can reach us through 062-992-2739. You can also request a callback through the following mobile numbers: 0998-857-2957, 0968-865-4670, and 0917-127-5987. Just text PHI callback mobile number to space to be called space details of concern. We can also access via click to call through our website www.philhealth.gov.ph. The service is available 24/7. And as we celebrate National Health Insurance Month,
we urge all Filipinos to join us in promoting the importance of social health insurance and work together to ensure everyone has access to necessary health care. Thank you so much po no sa ating mga updates. Very reassuring yung mga increase natin sa benefits mula sa PhilHealth. Now at this point, we will move with our question and answer portion. We will start with our online viewers. Nagbigay, nakalap na po namin. Medyo marami-rami ito. Tiningnan ko siya, nasa 10 na eh. So we will start with the light questions first. Okay, doon tayo magsisimula kasi may mga medyo heavy din ang mga katanungan. So for the first 3 questions, this will come from Zambasulta, Zamboanga, Sulu, and Tawi-Tawi. And the first question is, kailan po magsisimula ang inyong dental care services at ano po ang mga requirements para maka-avail nito? Okay. That is a very good question. No? Yung dental services natin, as mentioned kanina sa one of our enhancements, ay since lumabas na po ang circular, ay pwede na po mag-avail. Pero the catch is, yung mga facilities natin, they have to be accredited first with us, no? Before pwede nilang bigyan yung services. Kasi gusto rin natin na ang mabibigyan sila ng quality services. Kaya we are encouraging our healthcare partners to seek accreditation with us para pwede na sila bigyan ng programang ito. Okay, thank you po. Ito, pangalawang katanungan mula sa Zambasulta. Magkakaroon po ba ng pagtaas sa kontribusyon para sa mga miyembro ninyo? Yes, wala Sir nang Philip. wala nang pagtaas ng contribution sa premium contribution ng ating members. In fact, nakapaloob yan sa Universal Healthcare Act na itong 2025, ito last tranche na ng adjustment ng premium contribution, which is 5% yung rate of our basic monthly salary. So rest assured sa ating mga members na wala nang increase or adjustment sa ating premium contribution. Stick na po tayo sa 5%. Okay, klaro po iyon. Ito naman, pangatlong katanungan. Sa konsulta packages po ninyo, kumusta po ang data ng mga nakapag-avail nito noong nakaraang taon? Tingin po ba ninyo marami pa po ba ang hindi pa nakaka-avail na mga miyembro? And last, meron siyang continuation. At ano po ang mga tugon para tumaas pa ang bilang ng mag-avail nito? Actually, good news no para sa mga konsulta natin kasi ang percentage kasi yung data namin na we have here is yung percentage of physicians providing konsulta package. Although mataas na to no, all the provinces rated more than 100% sa atin dito sa Region 9 and yung basehan natin sa pagbigay ng serbisyo is the percentage of konsulta beneficiaries with first patient encounter. Ibig sabihin po na kita na ng pasyente ang doktor no, and our rate as of December 2024 is 210% po. So ibig sabihin 210% more than the target na na-achieve natin po, which is also success na with regards to our consulta program po. And also to add, this year, tuloy-tuloy pa rin yung programa ng PhilHealth, yung Konsulta Caravan. So lahat ng mga local health insurance office po namin, maging yung sa Field Operations Division po namin sa membership and collection, umiikot rin yan kami all over the region to promote the Konsulta Caravan. At yun na nga, rin namin ng members encourage to register themselves under accredited consulta provider para ma-enjoy nila yung consulta program ng PhilHealth. In fact, yung per patient nito binabayaran ng PhilHealth is 1,700 per patient. So kung isang member ka, average qualified dependents ang member yung sa stats natin is around 4. So 5 kayo sa pamilya times 1,700, ma-enjoy nyo yung mga libreng pa-check-up na ino-offer ng PhilHealth sa isang accredited consulta provider. Kaya in-invite ko rin natin mga viewers, mga listeners, mga members po ng PhilHealth, magpa-konsulta na po kayo. Oo, magpa-konsulta na po kayo. Now we have this question from Zamboanga, Sibugay naman. How does PhilHealth ensure that hospitals are charging the members fairly? Okay, that is also a good question. We have integrated in our offices a monitoring team, no, composed of yung from claims,
from our legal services, and may separate pang monitoring na ginagawa doon sa central office. And also, nandito yung ating bossing from accreditation. Sila rin po ang nag-head sa monitoring ng ating mga hospitals. And just to ensure our members na fair yung binibigay nilang benefit, no? Yung PhilHealth na kinakaltas sa ating total bill ay fair naman. And we also encourage our members kung na magpa-print ng kanilang statement of accounts, no? Every time they check out from the facilities, i-check nila isa-isa, no, kung if it's fair or not, and kung may mga reklamo sila, pwede silang magreklamo po sa amin. Yes, regarding yung sa mga gusto nila mag-complaint, meron rin tayong mga official channels yan, available 24/7 nga, nabanggit ko kanina yung Action Center. So, pwede sila mag-email or tumawag. Sa email account is actioncenter@philhealth.gov.ph, at yung contact information na nabigay ko kanina ay pwede silang mag-text to call back yung mga complaints or concern nila. At merong 24/7 na PhilHealth employee na ready mag-serve sa or i-address ang kanilang mga concerns. Okay, meron pa tayong ikalawang katanungan mula sa Zamboanga Sibugay. Sabi dito, some members experience delays with their reimbursement. What steps is PhilHealth taking to expedite the process? First and foremost, yung PhilHealth kasi is hindi pwedeng mag-delay sa patient kasi automatic deduction dapat yan sa facility, no? So if you are a member or a patient na nadidelay, sabi natin nadidelay ang payment o reimbursement, let us inform you that yung reimbursement ay dapat galing from PhilHealth to the facility, and yung PhilHealth natin ay automatic deduction sa ating total amount dun sa statement of accounts. Okay, thank you po. Ito naman, question from Zamboanga del Norte. Hindi pa naman to yung mga hardball questions talaga, no? Pero PhilHealth has faced a number of challenges in recent years, including allegations of inefficiency. Now, what measures are you taking to address these issues and restore public trust and confidence? Yes, yung mga during the media interview po ni our new PCO, Dr. Edwin Mercado, yung una chinecheck niya yung efficiency natin, yung proper reporting ng mga financial statement natin dapat malinaw. So gusto niya i-standardize. Then yung actuarial status natin gusto niya patibayin pa. Then yung yung mga processes ng claims processes gusto niyang titignan, hihimayin niya para mas matanggal yung inefficiency. Gusto niyang mas ma-efficient para mabawasan yung wastages sa pag-processing. Isa rin yung tinitingnan niya, yung number one na gusto niya rin gawin is yung digitization. So kung matuloy po yun, at least mabilis yung makikita agad natin kung may mga red flags or matatrack agad natin na may delay. So yun yung isa sa mga marching orders rin ng ating presidente to assure na mababawasan yung sinasabing ng mga inefficiency na perception sa PhilHealth. So, as of the moment, yung PhilHealth, nabanggit nga ni Doc kanina, when it comes to claims payment naman ay 19 days yung binabayaran, yung turnaround time natin for good claims. Under the law, 60 days nga yung meron kaming 60 days allowance to pay claims, pero the corporation is paying less than around 19 days po, nababayaran na agad namin ating mga facilities. In addition, ang ating facility, may mga sistema na yan. Hindi na siya nag-hard submission sa PhilHealth, kundi through system na. Kaya madali yung proseso. Oh, thank you so much. Ito, pangalawang question mula sa Zamboanga del Norte po. Given the financial pressures on the healthcare system, how does PhilHealth plan to ensure long-term sustainability of its funds and avoid potential shortfalls in the future? Paano nga ba? Again, yung nabanggit nga ng ating new PCO, gusto niya makita talaga una yung data. Kasi yun yung magiging basis niya para makakabigay siya ng very sound management decision regarding sa mga funds ng PhilHealth. Una ay, di ba, nabanggit ko na yung digitization para mas yung financial reporting, gusto niya i-standardize para madali niyang makita, very transparent
at based doon niya ibabase kung pwede pa ba nating ma-maintain yung ganitong level of coverage ng PhilHealth para ma-ensure lahat ng Filipino mag-enjoy. At the same time, kung based sa data rin na nakikita niya ng ating new PCO na mukhang not enough yung funds, pwede tayong maghingi ng dagdag. Ang importante dito, lahat ng mga decisions ng top management natin with the leadership of our new PCO ay data-driven based on evidence talaga. Okay. Oh, just to add lang, no, let us just address the elephant in the room. Alam naman natin na may mga issues na sinasabing nagbabankrupt na yung PhilHealth. And sinasabi rin ng ating mga legislators na sobra rin yung ating budget dito sa PhilHealth. Kaya kailangan natin gastusin, no? And one thing's for sure, kahit nababankrupt or not, PhilHealth is here to stay, no? That's why nandyan, no? Pinagbigyan ng tayo ng bagong presidente at CEO and sila nang bahala on how to manage yung nagbibigay tayo ng tiwala sa kanila on sustainability ng PhilHealth natin po. Yeah, in addition sa'yo, Doc, no, nag-increase na po tayo ng almost 80%, no? 80% ng ating mga packages. So, don't worry ho. Mas lalong, sabi nga ni Sir Yep, mas lalong pinalaki. Oo nga, na-mention nyo nga kanina dun sa presentation natin, no, na maraming mga benefits na nag-increase. Yes. But since you are already talking about the issue, eto, question from Basilan. Regarding the issue on PhilHealth being bankrupt, what can you say about it? Is it true? Is there any assurance, follow-up po ito, that members can still enjoy the benefits and services of PhilHealth for the coming years? Yun nga yung sinabi ko kanina, no? Yung itong COA sinasabi na nagbabankrupt kami pero our legislators are saying otherwise na marami tayong savings. But bottom line is PhilHealth again is here to stay and we assure you na bibigyan namin, palalawagan para namin yung ating mga PhilHealth benefits para sa inyo. And we rely, no, we trust our management para the sustainability of our programs po. Yes, at to add, no, yung regarding sa nasa Supreme Court na rin po siya. So we will respect and we will subject to the wisdom and respect the decision of the Supreme Court and our legislators rin for that matter. In the meantime, rest assured sa ating mga members, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth. Makaka-avail pa rin po sila ng benefits. Actually, nabanggit ko nga, i-expand pa natin yung mga benefits this year. At meron pa tayong mga targeted and differentiated na mga strategies when it comes to benefit management. Nabanggit nga pala ito ng ating new PCO. At tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth. At again, yun nga, data-driven lahat ng mga decision-making gagawin ngayon ng new PhilHealth leadership. Okay, thank you po for shedding light and for answering questions, no, from our mga online viewers natin. Now, bibigyan naman natin ng pagkakataon pong magtanong ang ating live audience, yung mga members of the press na nandito po, no, on-site kasama natin. So, yes, we already have our first question. Please introduce yourself po and your outfit. Good morning, sir. Good morning, classmates. I am John Retibor from Papa Tips TV. My question is, totoo po ba yung 26 billion na binawas sa budget ng PhilHealth? At ano po ba yung advantage at saka disadvantages doon sa pag-zero subsidy sa PhilHealth po? Sino pong sasagot? Sige Yung- po, Sir Philip. Yung regarding sa zero subsidy, nakita naman natin sa news na wala talagang zero subsidy yung PhilHealth this year. Pero rest assured, tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng PhilHealth. Makaka-avail po sila ng benefits. Meron pa po tayong reserve fund, which is, yun yung order din ng ating presidente, President Bongbong Marcos, is mas palawakin pa nga natin yung benefits ng PhilHealth through the leadership of our new PCO, Edwin Mercado, Dr. Edwin Mercado. At yung unang upo ni Dr. Mercado is gusto niya tingnan talaga yung data. Based sa data, titingnan niya kung pwede pa nating mabigay yung same level of coverage, no, yung ng PhilHealth with our existing funds po natin. Kung sa tingin niya ay based sa data nga, based sa evidence na parang di enough to cover,
saka siya maghihingi ng pangdagdag. At least, this time, PhilHealth will request based on facts, based on evidence, based on data. Kasi yun talaga, laging tinatanong nila anong basehan. Dapat naman talaga i-subsidize natin based on available data ng PhilHealth. So yung ano po, yung 26 billion po na sinasabi nila na kinaltas doon sa PhilHealth, 5 billion doon sa Senado at saka 21 billion naman doon sa Kongreso, may totoo po ba 'yan or mayroong facts po ba na ano? We cannot answer regarding the matter kasi it's we cannot comment on that. Ang we could answer only yung regarding sa PhilHealth concerns po. Pasensya na yung kasi Yes, it's okay. Oo. I understand. My second question is ano po ba yung what is the use of the reserve fund doon sa PhilHealth po? yung reserve fund ay under sa Universal Healthcare Act, nasa batas na kailangan talaga mag-reserve ng fund ang PhilHealth. For example, ngayong taon, sabihin natin, estimate lang natin, yung ngayong taon, gastos ng PhilHealth sa buong taon ay 100 billion. No? Ang reserve fund ay dapat mag-reserve tayo ng 2 years worth ng ginastos natin yung ng current year. Plus, consider pa natin yung inflation niyan. So, dapat may reserbang pondo para just in case na magkakaroon ng problema, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth. In fact, yung COVID-19 nga, yung pandemic, ay babalikan nga natin, walang trabaho halos lahat, walang premium contribution, yung mga businesses na ay hindi makaka-remit on time kasi nga yung sa mga situation natin, hindi nakakalabas ng bahay. Pero yung mga members natin na nagkakasakit, nakakabil pa rin ng PhilHealth benefits dahil dyan sa reserve fund. Ginagamit talaga yan natin in case na may mga emergency. Kaya yan yung purpose. Dapat talaga tayong merong reserve fund. Just to add lang, no, kahit sa atin sa household, mas feeling tayo secured pag meron tayong mga savings or reserve funds. And itong sabi nga ni Philip, dapat may 2 years worth tayo ng reserve funds. Ito po ay tulad po sa household natin, in cases of emergency, baka magkaroon tayo ng repeat pandemya, and that's where we can make use of these reserve funds po. And another question, is it, insakto ba nga i-claim sa ato ang mga nagdumala sa lokal nga panggamahanan, particularly sa bisan pa man sa uban nga mga lugar nga mo claim sila sa ligasiya nila nga nahimo nga zero subsidy ang PhilHealth tungod sa ilaha? Is it fair ba sa inyong ahensya, sa atong ahensya nga mo claim ang mga politiko nga ilahang ligasiya ang pag zero subsidy, zero budget sa PhilHealth or zero budget sa emergency, mga hospitalization. Okay. Naintindihan ko yung question niya. Sorry, correct me if I'm right. Yung zero subsidy sa government hospitals, tama po ba? Zero budget sa hospitalization, is it fair ba na i-claim sa mga nagdumala, sa mga politiko nga mao niya nga ang legacy? I-claim ng mga politiko na zero. Hindi po siya ang PhilHealth kasi nagbibigay ng zero balance, no? Zero balance ang government as long as nasa admitted sila sa ward, no? So zero balance sila paglabas nila ng hospital. Same din sa mga private natin, piling-pili dito sa ating local, especially sa Zamboanga del Sur. They have 10 bed capacity for that para maging zero balance billing po sila. Yes. And to add regarding that matter sir, irerespeto rin namin yung house, yung decision ng house sa pagbigay ng zero subsidy ng PhilHealth. That's the decision, we will have to respect it. Ang order lang sa atin ngayon ng ating presidente is to continue the benefits of PhilHealth, ituloy-tuloy pa rin ang serbisyo, and then yung data-driven na strategic management, titignan ng ating presidente kung kakailangan pa ba nating mag-request ng additional budget. At mas maganda ngayon kasi based na to siya sa data na gagamitin ng ating new president ng PhilHealth, which is Dr. Edwin Mercado po. One last question po. Unsay lakang sa atong ahensya lang sa mga katawhan nga
na inyo namang ni-mention kaganiha ang lisod kayo nga pag-access sa PhilHealth. So unsay lakang sa tong ahensya para mapaigting pa ang atuang serbisyo sa mga katawhan? Okay. Good question also, no? As much as possible, na-mention rin kanina nung last speech si Dr. Mercado, our President and CEO, na gawin nating simple yung pag-a-access ng ating mga pasyente. As much as possible, ngayon, na-mention kanina ni Sir Marsan na digitalized na tayo, no? Although we're not totally digitalized, pero nagsa-start na tayo, nag-i-claims na tayo, and everything, all records are also online na po, no? And pwede na pong i-access ng ating mga miyembro. As long as dun may knowledge sila sa pag-access nito. Yun yung isang challenge doon. Kasi kung marunong na sila mag-access, it will be easier for them to para makuha ang benepisyo sa ospital. Kasi 'di ba yung patakaran ngayon is when a member goes to a hospital, marami pang hinihingi mga supporting documents. But for now, kung we can connect online, and ang encouragement natin para sa ating mga miyembro is to keep their data updated din para wala tayong problema in case na ma-hospital sila po. In addition sa yung lakang na sinasabi ni Sir, no, we have marching order na especially yung magkakaroon kami ng programa ng series of Konsulta Caravan. Pumupunta kami sa mga barangay-barangay so that we can, tinatawag namin ng alaga ka program din, no, alamin at gamitin ang benepisyo sa PhilHealth. Besides pa dyan, no, yung sa mga members natin, yung umiikot ating mga LIOS, actually ang PhilHealth nang lumalapit sa ating mga members. We expect you this year, barangay-barangay talaga, iikutin niya ng ating mga local health insurance office para to conduct IEC, to invite members to register sa ating konsulta program. Besides pa niyan, sa Healthcare Delivery Management Division namin, under the leadership of Dr. Rosana Paraguya, meron din kaming tinatawag na Reach Out Forum. So umiikot rin nating mga empleyado ng PhilHealth sa mga ospital to ensure na maayos yung proseso ng pagpa-file ng claim para maiwasan natin yung mga deficiency sa pag-filing, ma-shorten natin yung turnaround time sa pagbayad sa ating facilities. Besides pa niyan, meron pa tayong mga sa membership rin, meron din sila mga programa sa iba-ibang mga stakeholders sa mga LGUs at sa mga groups. At yung sa collection rin, yung sa collection section din natin, si Sir Alan ay umiikot rin siya sa buong region to engage with our mga employer to ensure na tama yung pagbabayad ng premium contribution, hindi magkakaproblema sa mga remittances, at updated yung mga contribution at remittances ng ating mga employers to ensure na tama yung collection natin, may pondo tayo pang babayad din ng mga benepisyo ng PhilHealth. So ang dami, actually ang daming programa ng PhilHealth. Besides pa niyan, yun nga nabanggit ko kanina, yung bagong magandang balita, mag-expand pa kami ng benefits this 2025. So ang daming trabahong gagawin yung PhilHealth this year. Thank you so much, sir. So, asahan ng buong Pilipino na yung serbisyo ng PhilHealth ay makukuha nila. Thank you so much, John Ritibor o Papa Tips TV. Salamat po, sir. Thank you po, Sir Jun Tibor ng Papa Thieves TV. Now, para sa susunod na mga katanungan po, makakasama natin si Sir Dudes Marzon ng Pagadian News Channel. Good morning, sir. Okay, good morning sir. Nitong makaraang buwan, ang trending po ang PhilHealth. So, gusto ko lang klaruhin na is it true na yung PhilHealth, yung mga member, wala na daw ang PhilHealth? Sabi nila, basta mga issue. Wala na po ang PhilHealth? Yes. Wala hindi po totoo ang chismis, no. PhilHealth will stay, no. Kasi dahil nga sa ating law, UHC law, we are here to stay. Ang issue lang natin ngayon is whether we are bankrupt or not, but we entrust this to our management, no. Kung ano man ang gagawin nila, our plan, our mga benefits natin, they are here to stay po. Okay. So, continue po ba yung contribution ng mga member? Yes po, yes po. Sa ngayon sir, may ano ba, pagtaas o pagbaba ng contribution? Nabanggit ko nga kanina, no, as of now, no, yung premium rate natin is at 5%. So, yeah, under sa Universal Healthcare Act
yan na yung last tranche ng adjustment ng premium contribution natin at 5%. Although meron mga proposal sa legislation, no, nire-request nilang ibaba yung premium contribution. So yan, iasa na lang, irerespeto natin yung wisdom ng legislators natin if ipapasa rin nila yung batas to adjust the premium contribution. Pero as of now, susunod tayo yung sa last tranche which is 5% po. Okay, regarding po sa zero budget, wala na akong budget o bankruptcy, is it true or not? As of the moment, no, yun nga nabanggit natin, no, pagpasok ng ating new president, titingnan niya yung data. Nabanggit nga ni Dr. Jacobo dito sa COA, sinasabi nila bankrupt dun sa sa Senate rin sinasabi rin sobra-sobra yung budget natin. At ito'y nasa proseso na, nasa Supreme Court na. So we will subject this to the wisdom of the Supreme Court, yung decision nila kung ano yung talaga. Pero in the meantime, kami sa PhilHealth, pagpasok na ating new PCO, which is Dr. Edwin Mercado, titingnan niya yung data para makikita kung pwede pa ba natin i-stretch yung fund na nandyan sa PhilHealth para to maintain this high level of benefits na ino-offer natin. In the event na parang sa tingin niya na medyo kukulangin, based dun sa evidence, sa data na yun rin ang gagamitin niya para mag-request for additional funds. At least, may mapakita tayong maayos na data sa ating mga legislators to give us the proper funding for benefits ng ating mga members. Okay, isa po si Senador Bongo sa Committee on Health. So, nilalabanan po niya yung sabi daw pag-transfer ng budget sa ibang ahensya ng PhilHealth. So, ano po ang tugon niyo dito, sir? Yung paglipat ng budget rin po ay nasa Supreme Court na rin. Kung ano yung wisdom, pati decision ng Supreme Court ay irerespeto po ng PhilHealth po. So, bakit ano pong mabigat na rason bakit nalipat yung pondo ng PhilHealth? At saang ahensya ito nilipat, sir? Yung base under sa general fund ba sa general fund nilipat, pero hindi kami pwedeng mag-comment yung kasi based na nasa taas na yan, beyond our pay grade yung mga ganyang klaseng decision po. Okay. So, as of now, sir, ongoing ba yung kaso sa Supreme Court? Yes, Or decision nila? nagkakaroon na ng oral arguments nitong lang buwan. So, kung ano yung decision ng Supreme Court, we will respect it. Okay. So, this year, sir, may sapat ba na additional fund ang PhilHealth? Tapos yung sinabi nyo kanina, ano po yung mga additional na programa nyo? Pwede po pangalanan kahit na yung major na additional program nyo sa PhilHealth? We mentioned kanina sa natin sa press release yung May 13 tayong bagong programa, and isa sa pinakamalawak doon ay ang pag-increase natin ng benepisyo. Last week we increased 30% across the board yung ating benefits for hospitalization. And ngayon, just nung January 1st of 2025, in-increase na po natin additional of 50% po increase sa benefits across the board ulit. And other than that, marami pa tayo. No? May additional 12 pa tayong mga benefits such as yung mga Z-benefits, mga dental, rehab medicine, optometry, marami pa po. In addition sa benefits, in-enhance natin yung konsulta program. So yun ang outpatient benefits natin. We will provide you, sir, yung may copy tayo ng formal press statement. We will provide para makita nyo yung ang daming expansion ng benefits ang PhilHealth this year po. Okay. Yung budget sa COVID, may additional pa daw yun. Kailan po yun ma-release? Yun sa ating mga frontliners? Sa DOH po yun, sir, hindi po sa amin. Kami po ang straight deduction ng benefits po. In case na naku-COVID ang pasyente sa hospital, we give straight deductions po. And established na po yung ating COVID circular. And in fact, fully liquidated na po yung bayad natin sa COVID. So it's with COA, it's fully liquidated. So na siya, malinis na siya. Okay. So, klaruhin lang natin sa mga viewers natin at sa aming mga live. Hindi po totoo na nabankrupt ang PhilHealth. We cannot confirm and we also cannot deny.
kasi ongoing pa siya, no? And we entrust, sabi nga kanina ni Sir Philip, we entrust our faith doon sa ating bagong President and CEO to look at the data first, no? Before Giving such jumping statement. into a conclusion Such statement, talaga. oo. Okay. Thank you po, Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Now, for our next questions, no, magmumula po kay Sir Franco Bagaloyos ng Kokoy Bags TV and Radio. Magandang umaga po. My name is Franco Angelo Bagaloyos from Kokoy Bags TV and Radio. This is in regards po sa atin pong zero billing po sa atin pong mga public hospitals. So, sa ngayon po ay pag makapag zero billing po tayo, this is subsidized by the government or sa PhilHealth talaga ito? Sa PhilHealth po. Okay. So far sa ngayon, yung ating pong zero billing sa ating pong mga public hospitals is tuloy-tuloy na pa rin. Yes po, yes po. Oo. Okay. So ang atin pong mga private hospitals in regards, so wala po silang zero billing na program. Nasa public hospital lang po. Okay, akong sasagot dyan, sir. No? Dito sa ating local, sa Zamboanga del Sur, we have private hospitals. 10% of bed capacity ng kanilang ward ay zero billing po. Meron po Okay. tayong hospital. Hindi ko na lang babanggitin, pero meron po tayong private hospitals na magse-zero Na billing. nag-zero billing sila. Yes. Okay. Maraming salamat po, sir. That's all. Yes, thank you so much, no. For our next question naman, magmumula kay Sir Rogie Monera ng Wonder Radio Pagadian. Good morning, sir. Good morning, sir. Tanungan lang ka, sir, tungkol lang sa lifespan po ng PhilHealth. Kasi controversial yung zero subsidy. Kumusta naman po ang lifespan po ng ating PhilHealth po sa ngayon, sir? Status po natin, sir. Yes, gaya nga nabanggit ko kanina, no, pagkakaupo ng ating new President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado, ang unang order niya is to look at the data. Once meron ng data, we could go back to you and answer you properly kasi dun niya bibase sa facts, data kung ano na talaga yung status ng PhilHealth. In the meantime, nakikita na rin natin na sa Supreme Court na siya, kung anong decision rin ng Supreme Court, we will respect the decision of the Supreme Court. But tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth sa ating mga members po. Okay po, yun lang po. Tungkol lang po dito sa bago ninyong outpatient emergency care benefits. Ano pong kaibahan nyo po dito sa consulta package po, sir? Paglilinaw lang po. Yung emergency po, ang outpatient po ay yung konsulta pwede po sa mga clinics yun, no? Once sa tingin ng isang physician ay kailangan na po ito i-confine at dapat nang i-refer sa ospital, doon na po papasok yung emergency benefit, emergency outpatient benefit po. So yun yung contrast niya. Ang konsulta po, kung pupunta sa kanya doon, medyo malala ang sakit, i-refer niya po doon sa capable na facility for emergency outpatient benefit po. Okay. Yeah. So itong outpatient emergency care benefits po ay hindi ba siya makukonfine ito, sir? Tama ba yung pagkakili ko? Opo. This should be yung mga less than 24 hours, yung mga namatay kasi before meron tayong benefit for that, no, yung resuscitation package. Okay. And lock lang siya sa dating 4,000, ngayon 5,000 plus ang resuscitation, I mean 6,000 plus yung resuscitation package natin. Pero kung may emergency outpatient benefit, magiging fee for service po ito. So parang i-calculate niya lahat ng mga services na ginawa po sa emergency facility at yun ang ibabayad po sa facility. Okay. In addition sa tanong nyo ng konsulta, yung difference ng outpatient benefits sa konsulta provider, we had 7 cases po. So pasok na doon si asthma, hypercholesterolemia, hypertension, diabetes mellitus, UTI, mild pneumonia. Yun yung mga 7 cases po na pasok sa ating konsulta provider. And then there are
Yung mga facilities natin, yun yung mga clinics na accredited with PhilHealth. Okay. May provider po na nawala sa system po. Anong nangyari sa kanila, sir? State mag-renew? Consulta provider. po. Apo. Nawawala daw sa system nila. Actually, kasi year po tayo nagre-renew ng kanilang accreditation. So possible, hindi pa po sila na tag as renewed. So on process pa yung kanilang application. Pag once renewed na sila, ilalagay sa system natin, sa kanila makikita yung kanilang facility nasa system. Okay po. Sa ito pa may undergo evaluation pa po ang isang consulta provider. Precisely Annually ba po. to? Apo. Okay. Yearly po ang ating accreditation po. Okay. Thank you po. Thank you you po, po. Ang ating susunod na katanungan ay magmumula kay Sir Vince Ambag ng Bell FM. Okay, good morning. Good morning. Akong pangutana sir sa kalabot ni ining programa nga konsulta program sa PhilHealth. At napa magihimo nga monitoring labot ni ini sa inyong mga provider kay basin og naay mga program na magud tay mga nabati nga usa ka ospital nga naay nakabutang diha nga konsulta kini ang program or PhilHealth konsulta unya og magpa-check up ta naday bayad so dili nila ma-endorse ba sa kini ang mga patient nga gustong magpa-consult ang kini ang program nga konsulta package sa PhilHealth sa mga ako mismo nakasulay ko ani sa nay mga ospital napoy RHU nga mangutana ta na abay kuan dere kini ang konsulta program sa PhilHealth wala kabalo ang ilang mga personnel napatagihimong monitoring na ini aron nga makuan nila sa tawag ni mapatuman pagtarong. Actually, okay. You are talking sa Zamboanga del Sur, no? Yes sir, po, no? Okay. yes po. Actually, we have na-orient ng mga staff ng mga accredited facilities. Siguro yung natanong po nila hindi yung staff nung para sa consulta provider na personnel. We have yearly, actually quarterly, we have consulta forum. Ginaano po yan ng Region 9. Quarterly po tayo. So if yung monitoring po natin, ang ating member meron po tayong pinipirmahan na consent form, no? Yun po yung monitoring tool natin na yung member choice na po yung facility na magpapa-register po siya. So once na-register siya na first patient encounter, kung pagtingin ng doktor kailangan mo pa laboratory and medicines at yung lahat na po na proseso, meron din pong pipirmahan si member. Yung tinatawag natin na electronic consultas slip po. Pipirmahan po yan ng member, tsaka yung electronic prescription slip po. So yung proof na yun yung isa sa monitoring tool namin na na-avail talaga ng member. So possible po, yung sa nangyari sa inyo, experience ninyo, maling tao po ang ating na approach. Kung ganun po tayo na alanganin sa kanilang sagot, pwede po yung ididiretso na tayo sa MHO, sa mga municipal health officer po nila. So kini sir sa tawag gani naabay ko na ni karong diri sa within Zamboanga del Sur pila na ba ka porsyento sa atong mga PhilHealth member ang naka-avail na ini nga konsulta package. So per our data no ay for Zamboanga del Sur yung nakapag first patient encounter ay 151,065 as of nung 2024. So we expect na mas tataas pa to this year. And then meron tayong mga accredited providers no ay 57 accredited physicians no as of December 2024. Pila ka porsyento sir sa atong mga PhilHealth member within Zamboanga del Sur? So per our target no ng PhilHealth, we have for the accredited physicians, yung target natin is 42. So we have 57 accredited physicians. That's 136% accomplishment based on our target. Then as of the is 210%, around 210% na rin to sa ating target yung sa Zamboanga del Sur po. Okay, thank you. Good morning. Thank you so much po, no? Para sa ating susunod na katanungan, magmumula po kay Miss Christina Galamiton ng Brigada News FM. Hello po, good morning. This is from Brigada News FM Pagadian. Alam natin na ang pundo sa PhilHealth ipinasok sa National Treasury. Ano po ang reaksyon ng PhilHealth nito? Yung regarding sa pagpasok, we cannot comment on that. That's above board na yung decision. So we'll just abide with the wisdom
of the top management and our legislators and our executives regarding sa paglipat. And currently nasa Supreme Court na po siya yung regarding sa paglipat. So kung ano rin yung wisdom and decision ng Supreme Court, we will respect and abide with them. Sigurado po ba, sir, na hindi maapektuhan ang PhilHealth nito? Nabanggit ko nga kanina, no, tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng PhilHealth. In fact, kung kanina nabanggit ko, mag-expand pa kami ng benefits this year. Tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PhilHealth at with a new President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado, yung mandate niya is yung nabanggit niya, digitization, proper financial reporting, actuarial strengthen our actuarial capacity at yung expanded benefits to daming mga marching orders sa atin para tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng PhilHealth sa ating mga members. Ang bottom line nito ay we would like to reassure all PhilHealth members, kasama tayong lahat doon, na andyan ang PhilHealth yung services namin tuloy pa rin. Okay, salamat po. Yun lang po. Thank you. Okay, for our next question, we will have Ivy May Carpentero ng Radyo Pagting. So, good morning everyone. Good morning, sir. So, my question is that, what measures are being taken to ensure that PhilHealth prioritizes benefits over investments? That's a good question, no. Yung question na yan, parang sinagot na natin with our expansion of benefits. Ito lang yung na-mention natin kanina. We have 13 programs, no, na implement, and still we have a list, 10 list of upcoming benefits to be tackled pa this year. So that's an indication na we are trying our best, no, kasi sinabi nga natin marami kayong pondo, bakit hindi nyo ginagamit? Ngayon ginagamit na natin, no? With the 50% increase, medyo malaki na po ito, no? And before mga 10% lang yung ini-increase natin. Ngayon, last year lang 30%, this year 50% increase na po. So, I think that's ample example na sinasabi natin na pina-prioritize na natin ngayon ang benepisyo over the yung sinasabi nating investments po. Yeah, so that's a good thing po, sir, no, that mas pina-prioritize po yung benefits over the investment. So, thank you for that answer po, sir. Thank you very everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Now for our next question, it will come from Mr. Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Good morning po. Good morning. Marami sana akong katanungan kasi lang natanong na nila ang iba. Ang sa akin na lang, itong sir, parang nalilito ang tao ba? Ang PhilHealth magsabi na zero billing. Yung mga politicians naman magsabi na pag kami ang nagsuporta sa inyo, sa billing nyo sa hospital, zero billing. So, saan ba talaga tayo pupunta, sa politiko o sa office ninyo? Kasi ang sabi nila, pag may contribution ka, may deduction ka pag nagkasakit ka, konti lang ang i-deduct. So ang reason daw, kasi yung budget ninyo, kinuha ng national government. Doon po ako sasagutin ko po yung zero billing. Actually, ang government hospitals po natin, pag na-admitted po tayo sa ward, zero billing po yan. Walang babayaran si member ni isang kusing. No? Mayroon tayong local hospital na accredited. Pag once admitted ka sa kanilang private room, expected po kayo, meron po kayong babayaran. Doon lang po tayo, wag po tayo mawawala, doon po tayo sa ward. So sa private hospital naman po, meron po tayong 10%, yung iba nagpo-provide ng zero billing. Baka yung sinasabi nila na dapat dito kayo sa sa akin lang opinion, baka doon po tayo sa mga assistance po nila. Kaya nagse-zero billing po sila, especially admitted sa hospital. Kaya nalalaman ko po, pag meron po silang excess out of sa package ng PhilHealth, yung excess po, yun yung ginagawa nilang parang hinihingi nilang assistance from the SWD sa kanila po. Baka yun yung sinasabi nila po na pag doon sa politiko. Baka yung assistance po yung sinasabi nila, sir.
iba ang sa PhilHealth, iba rin sa kanila, at saka iba yung sa malasakit. Meron po tayong programang ganyan. Si Malasakit meron din po. Pag hindi kaya ng package ni PhilHealth, kaya especially sa government yung may mga malasakit na center natin, which is dito sa Zamboanga del Sur, we have Zamboanga del Sur Medical Center, tsaka Marcos sa Tubig Regional Hospital. Meron po silang malasakit center. So pag hindi kaya ng package ni PhilHealth, si Malasakit ang magso-shoulder. At least 50,000 po ang pagkakaalam ko per patient po. Parang doon na. Yes po. Pag So- hindi kayang package ni PhilHealth, halimbawa yung package ni PhilHealth, kukulangin, sasaluhin ni may mga agency po tayo, may DSWD, yun, bago si Malasakit. Meron pa tayong mga agencies na dadaanan ng mga member na hindi niya mabayaran yung excess. So, Laser, sa Pagadian City at sa Zamboanga del Sur, accredited ba lahat ng mga hospital? Opo, wala po tayong hindi accredited na facility. Confident po ako kasi ako yung designate accreditation officer po dito. Meron din po tayong consulta provider. Lahat po sila nasa 10 po yung consulta provider din natin. And yung mga facilities natin na hospitals, accredited po lahat. So, yung sinasabi mong consulta provider, yun ba ang benepisyo ng mga senior citizens? Actually, hindi po tayo pumipili ng mga members. Lahat po tayo. All Filipino po, makaka-benefit po sa PhilHealth. So yung po konsulta natin, mabata man o matanda, pwede po siya. Same benefits po tayo. Uniform po tayo. Okay, thank you. Okay, thank you po. Now for our second to the last na magtatanong, we have Sir Rex Rabutin ng Radyo Kidlat. Sir, good morning. So, Rex Rabutin from Radyo Kidlat, Pagadian. So, tanong ko lang po, sir, yung case rate po ng pneumonia ngayong taon. Kasi trending po itong sakit nga. Tapos, trending din ito sa panahon ng pandemya. May kaibahan po ba o ganun pa rin yung case rate ng pneumonia ngayon? In-increase na po natin yung case rate ng pneumonia. No? As mentioned kanina, from 15,000, naging 29,000 na yung pneumonia moderate. No? Pero yung high-risk pneumonia naman, from 32,000, naging 90,000 na siya. And we are confident to say na dapat yung mga pneumonia na yun ay dapat ay admissible cases lang. Yung mga ibang pneumonia na hindi kailangan i-confine, nako-cover na ng ating konsulta po. Sa Region 9 po, sir, or Zamboanga del Sur, meron pa ba na mga patient na pneumonia? Marami pa po. One of the top illnesses po yung pneumonia. In Region 9, sino ang pinakamarami, sir? Babalikan ka namin dyan sa sagutan kasi yung meron yan kaming yung data. data. We need to extract it yung sinong top na mga kasi very specific na siya. Specific na yung by area at yung top and day amount. So we will get back to you regarding sa figures na yan. Okay, thank you po, sir. Maraming salamat po, no? And for the last, no, na magtatanong po, we have Sir Manny Maulana ng Infolink. Yes, good morning. Manny Maulana po ng DXID. Pero ngayon, kaumpisa lang po ng Infolink Live ng Facebook. Matanong lang po, issue ng bankruptcy ng PhilHealth. Anong dahilan? Paki-explain. Yung issue ng bankruptcy, nagsimula yan yung sa Supreme Court hearing na yun based sa COA report na bankrupt ng yung PhilHealth. So, yan yung sinasabi rin ng COA na bankrupt ng PhilHealth. On the Senate side rin, sinasabi ang daming pondo ng PhilHealth dapat gastusin namin para sa miyembro. So, nasa Supreme Court na po siya. Kung ano yung wisdom at decision ng Supreme Court, we will abide with it yung regarding sa issue na yan. Rest assured, may pinasok nga ni-appoint nga new president yung si President Bongbong Marcos ay nag-appoint ng new PhilHealth President and Chief Executive Officer which is Dr. Edwin Mercado. Titingnan niya uli yung data to validate nga yung regarding sa issue. At yung unang marching orders niya is ganun pa rin. Yung palawagin ang benefits ng PhilHealth based sa anong available na funds ng PhilHealth. And based on that data, data-driven na yung decision natin, kung kailangan pa ng maghingi ng pondo, based sa data natin, hingi tayo sa
national government for additional funding. At least this time, meron na tayong pwedeng ipakita sa ano na ito yung actuarial capacity ng PhilHealth, ito yung mga benefits, ito yung mga collection natin. Kung kukulangin, magre-request tayo ng subsidy. Considering po sa bankruptcy, ang ganda ng advocacy nyo before, may epekto ba sa kagandahan ng advocacy nyo yung bankruptcy? Tuloy-tuloy pa rin, sir. Gaya nga na banggit ko kanina, tuloy-tuloy pa rin yung benefits ng PhilHealth. Yun yung order natin. Ang PhilHealth will stay. Yan, nasa korte na yan. I-ano na natin yan, ipaubaya na natin sa kanila yung decision kung anong mangyari niyan. Yung marching order natin, tuloy-tuloy pa rin. In fact, nagpalit nga ng presidente, may ni-appoint nga. Ibig sabihin, ayusin natin yung sitwasyon ng PhilHealth. Mas paigtingin pa natin, gawin natin mas efficient. Daming marching order nga, nabanggit ko kanina, yung proper financial reporting, yung robust yung pag-focus sa actuary natin, yung capacity ng actuary ng PhilHealth, digitization, yung efficiency ng processes ng PhilHealth para to avoid yung wastages. So, ang daming para to ensure na tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng PhilHealth amidst sa mga issue na yan. So, when it comes to that issue, ipaubaya na natin yan po sa Supreme Court, anong decision nila, we will abide by it, pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth. Yun yung marching order po ng ating mahal na presidente po. May universal health care po na authored by Senator Ejercito. May epekto ba yung bankruptcy ng PhilHealth? Considering po doon sa universal health care? Yung pagdating naman sa universal healthcare, this is batas na yan eh. At it's a whole of government of approach. So, yung pagdating dyan sa hindi maapektuhan, tuloy-tuloy pa rin. Pagka nakikita ng ating mga mambabatas, parang alanganin na yung implementation ng universal healthcare based sa data ng PhilHealth. Kung lumabas na yung data kasi titingnan ng presidente natin, automatic i-fund rin nila yan. Based on decision na yan, yung respect natin yung wisdom and decision ng ating legislator, ng ating presidente and yung executive officers po natin regarding dyan. So, ika nga na, banggit ko kanina, we will rely on data. So, yung proper financial reporting ng PhilHealth, yun yung marching order ng presidente para titingnan kung we could sustain universal healthcare. Hindi lang ang PhilHealth dyan ang involved, that's a whole of government approach. Kasama na dyan ang ating mga LGUs, yung DOH, yung ibang agency in the implementation of Universal Healthcare Act. Sa mga hospital po, yung accredited PhilHealth, kumusta po ang koleksyon? May apektado ba sila on that matter sa issue ng bankruptcy? Payment, not collection. I think Payment, it's payment. I think it's payment. Payment from pare-parehas lang naman, sir. No? These issues do not affect the operations naman po. Yung operations natin, it's still going. Yung mga backlogs na sinasabi natin, tinakal namin last year na po. Sa mga private employee na dinideduct, automatic ba yung PhilHealth? Still dinideduct pa po ba sa mga private employee? Sige po. Since mandatory agency po si PhilHealth, automatic po deducted sa mga employed sectors po. Considering na mandatory po, mayroon bang ginawa ang PhilHealth para at least may monitor nila na nakabayad sila through cellphone? Kasi bago na ngayon ang sistema eh. Tamang-tama sir na tanong nyo yan. In fact, meron tayo sa website, no, yung tawag natin PhilHealth Member Portal. So pwede kayo mag-register nyo. Yung kailangan nyo lang doon, yung email nyo, personal email, at yung PhilHealth Identification Number. Pwede nyo mag-register doon, makita nyo kung timely ang payment ng ating employer sa ating mga premium contribution, yung payment at remittance. Besides pa dyan, meron yung nilabas ngayon, yung DICT. Pasalamat pala sa DICT, yung eGov app. Nakapaloob doon sa eGov app, meron na rin PhilHealth na module doon. Pwede rin kayong mag-register doon. Makikita nyo rin yung kanilang MDR, Member Data Record, at yung history ng premium contribution. In the event, na based dun sa nakita nyo, parang may bungi-bungi sa premium contribution namin, pwede nyo isumbong sa PhilHealth para matingnan natin yung yung dahilan, bakit nagkaroon ng bungi-bungi sa kanilang premium contribution. So, ibig sabihin, bottom line yan, yung data nyo, yung sa PhilHealth data nyo,
pwede na fingertips nyo na lang kahit nasa kama kayo, tamang-tama ba, nabayaran na ba yung premium contribution ko ng employer ko? Check yung member portal po. In addition po, meron po tayong collection unit na nagmo-monitor po dyan. And yung kanina po na sinabi ni Sir Philip, meron po tayong meron po tayong forum, employer forum, quarterly po yan, employers forum. Quarterly po yan nagaganap. Okay, last question po. Sa mga private employee, considering po na mandated po sa kanila na bayaran po yung PhilHealth nila. If just in case na may employer hindi nakabayad, ano po pwedeng magawa ng employee doon sa employer niya? Tuloy-tuloy pa rin yung availment ng benefits, sir, kasi ang lalabas niyan, currently employed ka doon sa employer, hindi sila naka-remit on time. Tuloy-tuloy pa rin, maka-avail pa rin yung member natin ng PhilHealth benefits. Kailan lang ng certification ng employer. Then, ang PhilHealth na pati ang employer yung arrangement. Maaring ibibill po natin yung employer sa mga miss na premium contribution upon availment ng member natin sa hospital. And possible yung mga penalties na under the law. Just in case po, di po binayaran ng employer. Yes. Ano pong pwedeng magawa ng employee? Kailan nilang i-settle nila with PhilHealth. Pero yung pagdating naman sa ating member, tuloy-tuloy pag-avail ng benefits. Ibig sabihin yan, nasa hospital ka na, tuloy pa rin yung pag-avail ng benepisyo nyo. Yung problema ng employer, ang PhilHealth na yan mag-handle with the employer. I-settle yan yung mga premium contribution and to add lang, may mga employers naman tayo na hindi talaga nagbabayad, no? Kinakaso talaga sila, sir, no? Right now parang hindi lang ako sure pero marami nang nakakaso ng Yes, PhilHealth may mga series of billing po yan ang collection section natin or unit. Minomonitor po yan. Meron po tayong mga specialists for that. So hindi naman po kaso kaagad, kung hindi kinakausap mo naman po yung employer, bakit hindi niya nabayaran. So since kung isa-settle naman po, hindi naman po tayo darating doon sa kaso-kaso. Meron po tayong mga billing na binibigay sa ating mga employers. Salamat po sa explanation. Sukran. Salamat po, sir. Apon. Okay, and that ends our question and answer portion. Again po, maraming salamat sa ating mga media partners. Hopefully po, nabigyang linaw ang ating mga katanungan. Bago po magtapos ang ating programa, pakinggan po muna natin ang closing statements mula sa ating mga guests ngayon. Siguro sisimulan natin kay Dr. Jacobs. First and foremost, I would like to thank everybody for coming dito sa ating kapihan, no, sa Bagong Pilipinas. I hope you guys may nakuha kayong information sa amin. And like yung gusto kong sabihin every time we're doing press releases is an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, mas magandang prepared tayo for the eventuality, no? Kung if ever ma-hospital tayo. And this, that goes out to all our PhilHealth members na hindi pa sila updated sa kanilang mga membership. So, yun lang po. Yes, let's also hear from Sir Marsan. Okay, magandang umaga ulit. Especially sa ating viewers, no? Ating mga PhilHealth members, ang ating mga partners in health na nakikinig ngayon, sana na niliwanagan namin yung mga issues, especially national issues, na sagot namin ng tama. Rest assured po, ang serbisyo ni PhilHealth, lalo pong lalakihan. Alam po ng mga PhilHealth, ating mga partners in health po. Yun lang po. Salamat. And lastly, of course, kay Sir Philip. Una-unang sa lahat, nais kong pasalamatan yung PIA, Philippine Information Agency, under the leadership of Ma'am Noemi Edaga and si Assistant RD, Emmanuel Taghoy. At yung mga staff ng PIA, napakagaling, especially si Miss Clenke. At yung well appreciated, nagpapasalamat ako sa mga media na nagbigay ng mga tanong na gustong tanungin ng ating members. Yan talaga yung concern. At malaking pasalamat na tinanong nyo sa amin yung concern. Ito lang yung only platform ng PhilHealth na pwede naming i-share, maisagot namin yung mga haka-haka, mga katanungan at binigyan nyo ng opportunity na ma-share namin sa inyong lahat. At umaasa rin kami sa inyo, kami nagdadasal na mabigyan nyo rin ng proper information ng ating members sa kanya-kanyang platform para maiwasan yung yung naman gusto ng presidente ipahiwatig na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng PhilHealth, lalo na ngayong 2025.
Thank you. Maraming salamat po, no? Dr. Jacobo Maria D.V. Mendoza, ang Head na Benefit Administration Section ng PhilHealth Region 9, Mr. Marsan Bulandos ng Social Insurance Assistant Local Health Insurance Office ng PhilHealth sa Zamboanga del Sur, and Sir Philip E. Cataylo, Public Relations Officer ng PhilHealth Region 9. At dito po nagtatapos ang ating isang oras na programa. Sa ngalan po ng PCO Secretary Cesar Chavez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Edaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9. Ito po si Emmanuel Taghoy. Hanggang sa susunod po ng mga episodes ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, daghang salamat.